National Telecommunications Commission. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Ito ay mabisang gamot para sa UTI, renal failure. Tumutulong mapababa ang creatinine. Nakakatulong sa kidney problems, cancer problems, insomnia, almoranas, gallstone, constipation at diabetes. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Check the time. It's now 10:44 in the morning. Time check brought to you by Red Alingatong. Now available at leading drugstores. Available in the Subic Bay, Freeport area, Olongapo, Bataan, and Zambales. Red Alingatong capsule. Gagaling ka dito. The morning brew. 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 With DJ Tommy G. With DJ Tommy G. 89.5 radio, the way it should be. 89.5 Subic Bay Radio. Yes, buy your Red Alingatong. Available na sa mga leading drugstores nationwide. Okay, and before we begin, a couple of invites for you guys. We have invitations coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Our home of SM City Olongapo Central at the third level will be having the 3-day sale as well. Alam nyo naman yung Olongapo Central, magti 3-day sale, April 19, 2021. And kasama rin syempre ang Our Home, the biggest home sale for the month of April. Scout for great finds April 19 to 21 and save up to 80% off during our home SM City Olongapo Central 3-day sale. Baka yung furniture na kailangan mo kasama dyan. Naku, sayang naman. Grab the opportunity. Okay? And syempre kasama rin ang Ace Hardware. Meron ding 3-day sale. 40% off on selected items. 10% off with the minimum purchase of how much is that again? 10% off when you use your SMAC Privilege Card. Ayan, SMAC Advantage Card, SM Advantage Card that is. And also, aside from that, meron pang the Sports Central sale din sa Sports Central in line with the 3-day sale pa rin. Take extra 15% off on any Under Armour product. Actually, this will run from April 5 up until April 26. Ayan, mas mahaba ha. So check it out. Sports Central, 15% off. Take extra on any of the Under Armour products there. Okay? And My Girl Milk Tea and Coffee is inviting all of you. They are now open at SM City Olongapo Downtown. Indulge in the ultimate milk tea experience at the newest cozy sweet spot at My Girl Milk Tea and Coffee. Okay, so My Girl is located at the level 2 of SM City Olongapo Downtown. Okay, also they are inviting you to check out the Mitsubishi on display. Okay, beat the summer with the all-new Mitsubishi Triton. Experience the Mitsubishi Triton at the SM City Olongapo Central on display April 16 to 22, 2024. Enjoy exclusive deals during the display. All right? So check it out. Nasa SM City Olongapo Central ang the all-new Mitsubishi Triton pickup truck. Okay? And yung mga fans ng ng engines. Yan, they will be at the SM City Olongapo Downtown April 28 at 3 p.m. Sunday ang April 28, no? Level 2 ng SM City Olongapo Downtown. Okay? Yung mga hindi familiar sa engines, lalo na yung older generation, kagaya ko. Yung mga younger generation, maraming fans yan. Ayan. Mark your calendars and gear up with your engines bong for an epic Enhypen Fan Fest. Ayan. Okay? It will be happening April 28, 3 p.m. Enhypen Engine Bong. I like the word they use there. Okay, and lastly, Geely GX3 Pro is also on display at SM City Olongapo Central from April 19 to 25. Okay, so explore the Geely GX3 Pro showcase with Geely Bataan
mall display at SM City Olongapo Central. Okay? Again, April 19 to 25. So those are the invites for you coming from our friends at SM City Olongapo Central and SM City Olongapo Downtown. Okay? And right about now, ito, hindi naman to invite, kundi syempre, hindi na to bisita no? Regular na natin dito. Hindi sila invite dahil ang kanila ay importanteng reminders para sa inyo. May mga mahahalagang paalala lagi naman. Ayan. Magandang umaga sa ating dear officers ng PNP Abseo 3. Magandang umaga mga madam. Sige, take it away. The mic is yours. Yes, thank you so much, DJ. Sa aming masipag na Acting Director, Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano, sir. Sa pamunuan ng Aviation Security Unit 3, sa pangunguna ng aming masipag at mabait na Chief Police Colonel Gary Arendela Reyes, at sa ngalan ng Subic Bay Airport Police Station, sa pangunguna ng aming mahusay at masipag na Station Chief, Police Major Clarence C. Mucha, ang inyong pong lingkod ng mga kapulisan mula sa Subic Bay Airport Police Station. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Shana Revillas po. At ako naman po si Police Staff Sergeant Charlene Manalang Robles po, na malugod na bumabati ng isang magandang umaga sa lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig ng programang 89.5 Subic Bay FM Radio Station. Okay. And syempre, tuwing nandito sila, meron silang important reminder sa inyo, no? Ayan, maaari po ba tayong magbigay ng kaunting detalye patungkol sa duties and responsibilities ng inyong kinabibilangang tanggapan muna? Ayan. Yeah, so ayan, thank you DJ. Ayan, madalas po kami natatanong na airport police. So kami nga po ay mga airport police po, pero kami ay PNP. We are PNP Aviation Security Group, belongs to the Aviation Security Unit Group po, na nabibilang po kami sa PNP, sa Philippine National Police. Yun. So ayan. In addition to that, under the PNP, they created this sort of like unit ang tawag dito, no? Yes. Na para sa ating airport. Siguro sa paliparan. Ayan. Yes po. We also have a different nakasabay po ang aming counterpart na Aviation Security Unit, Aviation Law Enforcement Branch o yung ALEB na tinatawag po natin. Under naman po sila ng Law Enforcement Division ng SBMA. Sila po yung aming counterpart. Yes. And since kami nga po ay galing po sa Philippine National Police Aviation Security Unit Group, kami po ay isang himpilan ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa ilalim ng Aviation Security Unit Group o mas kilala sa PNP-FC Group. Ang aming pong pangunahing tungkulin ay siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng paliparang aming nasasakupan laban sa lahat ng banta sa ating civil aviation. Ito man po ay lokal na panganib o banta na opensiba o makateroristang banta. Sakop din po ng aming mandato ang pangasiwaan ng lahat ng ahensya na may kinalaman sa airport security operations, kagaya po ng ating mga private security agencies o PSA. Higit sa lahat, amin pong tungkulin ang ipatupad ang batas, mga direktiba at iba pang probisyon ng batas na may kinalaman sa proteksyon ng ating mga kababayang naglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang himpapawid. Ayun. Okay, kanina I'm glad you mentioned, Madam, yung unit ng SBMA Law Enforcement. Yes po. Na that you guys are working hand in hand. Ganun naman po talaga. Dito kasi sa Subic Bay Freeport Zone, meron tayong sariling law enforcement unit. Pero, syempre, etong area natin, meron pa ring parte bawat lugar naman sa Pilipinas, may parteng sakop ng PNP. Yes, yes. That's where they came in. Kaya they work hand in hand. Ayan. Yes po. Pareho lang naman silang nagpapatupad ng batas. Yes po. And pangunahing aim ang everyone's safety and security. Yes po. Yun po yun. Para kasi baka malito yung mga dalawang klaseng pulis to. Magkaibang, Yes yun po po. yung reason kung bakit. And Ayan. marami din po nag-approach sa amin regarding, ay kayo po yung, so, yun explain po namin na kami po ay magkaiba yung pangalan po namin and we also have different jurisdiction. Yes. And kami po ay under ng Philippine National Police and sila naman po ay under ng Law Enforcement Division. Ng SBMA. But Yes. nonetheless, your safety and security pa rin. Is our priority. Pareho nilang pareho nilang tungkulin. Ayan. Yes, DJ. That's why we are working hand in hand and as our partner po in implementing the rules ang aming law enforcement branch or the airport law enforcement branch po. Yeah, definitely. Makikita nyo yan doon sa airport. Talagang they're working hand in hand. Pero pag
kailangan tumakbo. Fit and fit naman. Yes po. Fit and fit. Takbo eh. And also mga madam, ano po ang ating primary na tatalakayin ngayong araw na to? Yan. Okay, DJ. And ang ating pong tatalakayin sa araw na po ito ay tungkol po sa Republic Act 9497 or Okay. an act creating the Civil Aviation Authority of the Philippines authorizing the appropriation funds therefore and the other purposes. Ito po ay nagawa ng March 4, 2008 na tayo po ay tatalakay on Section 81 Paragraph B6. Okay. And related to this po kasi, meron po kasi tayong nangyaring incident sa Clark no kung saan po yung may laser incident na... Laser? Yes po, tinututukan ng laser yung aircraft. 5 kilometers po sa final approach. Green laser light continued flickering at the cockpit until the aircraft was landed. So prior ito sir sa pagland ng aircraft. So meron pong laser light na it was hitting the aircraft po. Tinutok. Yes po, tinututok Sinasadya, po. no? Yes po. Napanood ko sa news to. This was all over the news na yun nga may green light laser ba yun? Yeah. Yes po, Yes. DJ. March 27, 2020. Kailan lang nangyari, ano? Opo, halos Ayun. bago lang po ito mga ma'am and sir. Na ano ba yun? Natukoy kung sino yun? Unfortunately, hindi po natin no? natukoy. Mahirap kasi Opo. talaga, no? Dahil, Lalo na kung biglang Yeah. tinago or... Yeah. Kaya ito po, that's why we are here for us to reiterate and ipaalala po sa ating mga kababayan na meron po tayong existing law regarding po sa pagle-laser ng ating mga sasakyang panghimpapawid. Ayan. Yun na nga po yung ating next na katanungan tungkol doon. Ano? Ano po ba ang possible na dangers when using lasers on an aircraft? Gaya nung ginawa nung walang magawang magaling na yun sa Yes balita. Ano nga po ba ang dangers? DJ, ito po. Laser pointers can pose serious dangers to the pilots of the incoming airplanes by causing temporary blindness or nadidistract po natin Yeah. yung mga pilots and crews na nandun po sa loob ng aircrafts. Yeah. Yes. Okay. Tsaka, sige po. And it can potential leading to accidents or loss control po ng ating Sa aircraft ng ating mga pilots. Yeah. Kung kahit kanino mo nga itutok yun, madidistract talaga eh. Yes, yes. Piloto pa kaya. It threatens a Yeah. person, di ba po? Oo. Kung tayo Exactly. nga lang po, kahit makita lang nga natin sa labas, so may nagli-laser, parang it's threatening. It Yeah, causes exactly. threat. So, paano pa po kaya yung isang aircraft na maglaland na may sakay ng maraming pasahero? Yes. Delikado yun. Kasi nag-ooperate siya ng instruments na vital sa safety Yes ng mga po. pasahero niya. Tapos i-distract mo. Di ba? Delikado yun. Especially the approaching light po, syempre yung mga piloto po natin, pag maglaland po sila, mahalaga yung mga ilaw po kasi na nag-guide sa kanila. So it can really cause danger sa ating piloto. Pwede silang malito or even, of course, kung itutok man sa kanilang mata, it can cause blindness. Yes, exactly. Temporary blindness po. blindness. And distraction. Yeah, So distraction, madidistract po talaga ang ating piloto. Naalala ko rin, in basketball games, may gumagawa din ng ganyan noon like sa NBA. Kaya may mga pinapalabas na trace naman kasi there's camera all Yes over. po. It's an NBA game. Yung nililaser yung mata ng magpi-free throw para ma-distract, di ba? Loko-loko walang magawa. Ayan. So, my next question would be, ano po ba ang penalties na maaaring ma-impose sa mga taong gagawa nito na sana mahuli lagi? Yeah. Meron po, DJ. Ito po ang penalties na naka-indicate sa RA 9497, Section 81, Paragraph B, Subpara 6. No person shall interfere with air navigation and an imprisonment for not more than 3 years or a fine of not less than 50,000 pesos but not exceeding 500,000 pesos or both po as determined by the court. Okay. Yes, and ayan, so yun pa. Yan, so ayun DJ na ang kanyang nabanggit. And of course, meron din po tayong with intent to interfere with air navigation within the Philippines, exhibits within the Philippines any light or signal at such place or in such manner that it is likely to be mistaken for a true light or a signal established pursuant to this act or for true light or signal in connection with an airport or on other air navigation facility. Okay. And? Ano po,
Yes, DJ. So ayan, so again, meron po tayong fine or penalty po na Pwedeng ma-impose yes, sa ma-impose. mahuhuling gagawa nun. So, even before the laser or not, may law pala tayo na any kind of interference Yes. sa nagna-navigate ng aircraft, hindi mo pwedeng guluhin, di ba? May Yes. batas tayo doon na pwede kang, ayun nga, gaya ng sinabi nyo, pwedeng makulong, may fine and penalty na between 5,000 to 50,000 pesos but not 50,000 pesos not exceeding 500,000 pesos. Yes po. So may batas pala talaga na naka-impose yan. Maganda kasi kung nahuli sana yung nag-laser na yun ng masampulan, ano? Yes Siyempre, po. lalabas sa balita na sinampahan siya ng ganitong kaso. Ito, di malalaman naman, ay, ganun pala ang mangyayari pag ginawa mo yun. Di ba? Yes. Minsan ganun kailangan masampulan pa bago matuto Sad but true. But of Yeah, course, yeah. parang we just really learn pag meron na DJ na nasampulan. Sabi nyo Yeah. nga po. Parang yung mga biro lang po. Di ba DJ, we had that topic na regarding sa bomb joke din. So kung may masampulan, sakad ba natin siya siseryosohin? Exactly. So eto din po, tulad po ng bomb joke, hindi din po pwede ang Ay, laser nako. light. Napakahigpit sa bomb joke sa mga paliparan. Yes po. Maganda yung may nasasampulan talaga. Kaya nga, if you notice, dito sa Inside the Subic Bay Freeport, alam na nila Sumusunod sila sa traffic rules, yung first to stop, first Yes to go. po. Yes. Kasi tinutuluyan sila. Ayun. Yun ang key doon Tuluyan mo nang malaman. Yes, parang pag Bigyan mo ng ticket. Opo, pag pumasok ka ng SBMA, para matatakot ka agad na, Yeah. may saan baka mahuli ako dito? Saan kaya dito yung first stop, first to go? Yun kagad ang thinking pag pumapasok yung mga drivers Pero paglabas ng Subic Bay Freeport, back to the usual habit na naman. Me first attitude. Yun. Tapos, ano pa po ang pwede ninyong maipayo sa ating mga tagapakinig regarding tong usapin na to? Nais po naming ipaalala na bawal po ang pagle-laser sa ating mga sasakyan panghimpapawid dahil maaari itong pagsimula ng potential damage and threats to the aircraft at sa mga piloto, crews, and passengers po na nakasakay dito, as well as sa mga possible aircrafts and equipment na makakasalubong nito upon landing and take-off of the aircrafts po. Kaya po, pinapalalahanan po namin ang mga kababayan natin at maging responsable po tayo upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng ating mga paliparan. Yes. Ayun, there you go. Those are nice reminders actually. Opo. So ayan, kaya DJ talagang in-iterate po natin dahil syempre summer vacation ngayon, DJ, marami yung nagte-travel, marami po yung mga biyahero po natin. And even yung mga paliparan ay napupuno rin po. Kaya talagang it's timely to say, to remind our constituents po, ang ating mga mamamayan na hindi maaari tutukan or gamitan ng laser ang ating mga aircrafts. At sabay din po, dahil nga summer vacation na po, ang ating Philippine Aviation Security Group, magbibigay na rin po kami DJ ng mga paalaala ngayong summer vacation or the Ligtas Sumvac. Sige po. Do so. Napaka-timely. Kailangan. Yes, at ito naman po ay mga simpleng gabay lamang sa ating paglalakbay. Una po, maging maaga sa pagpunta sa terminal dahil marami po ang bumabiyahe, mahaba din po ang traffic. Yes. Kaya mas maaga po tayong babiyahe para hindi po tayo nagmamadali. And maging alerto laban sa mga mandurukot. Yeah. Yes, DJ, alam mo, hindi They're naman... everywhere. Yun Yes ang po. maging thinking nyo. Huwag nyo isiping safe lagi. Mas magandang ang thinking mo lagi, meron lagi para safe ka. Yes, DJ. And syempre, dun, DJ sa number 1, kasi parang ang dami na din ngayon ng mga inaayos na mga kalsada dahil nga tag-init. Maging Syempre, maaga, yan. Opo. Maraming inaayos sa road construction and improvements, renovation, kaya talagang mas maaga po tayong babiyahe at maging alerto laban sa mandurukot. Yeah. Pero kung tutuusin mo, dapat ano na natin yan In general, talagang nasa mantra na natin na maging maaga lagi, di ba? Or sa ating... Para ano pa man ang mangyari, you have extra time to compensate, di ba? Parang gano'n. Malaking tulong yung lagi kang maaga. Huwag kang sumakto. Yes. Filipino time. Yeah, Ayun wag ba ka yun, sumakto. DJ? Yeah. Sorry, hindi naman po tayo, Hindi naman lahat, yes. pero meron pa rin naman talagang Yes, nag-remind lang. A friendly reminder from Yes, DJ. Oh, exactly. Of course, I like it. And alamin ang lugar ng first aid station o police assistant desk at hotline number sa ating
sa inyong pupuntahan. So again, kung meron po tayong destination, alam natin kung saan tayo pupunta, or along the way magkaroon man tayo ng alamin po natin yung nearest hotlines na pwede nating matawagan. And of course, meron tayong counterparts na pwede nating lapitan o hingin ng tulong. For example lamang po kung nasa expressway, may mga hotline numbers din po na nakapost sa expressway. Ayan. Okay. At magdala po ng sapat na inuming tubig. Kasi sobrang init po ngayon, di ba, DJ? Yes po, ay grabe. Kanina yung Labor Department natin, binalita nila yung heat index natin ngayon, Olongapo and Subic Bay Freeport. Kasama siyempre, 41 tayo ngayon. 41 degrees. Grabe, 41 degrees Celsius. Tapos, eto pa, yung shinare din ng isang kaibigan natin, 17 areas daw ang nasa dangerous levels yung heat index sa buong Pilipinas. 17 areas. Grabe yan, ha? Mataas. Oo. Di ba noon, Mataas ang 41. To give you an idea, ang 30 degrees Celsius is room temperature. Yes. Pag yan nag-31, 32, 33, ang init na yan, pawis na pawis ka na. Paano pa yung 40-something? 'Di ba? Parang nagiging ano na lang, no? Parang nagiging noon nung maaga-aga earlier years pa noon, pag nag-35, 36, parang hindi ka panipaniwala. Grabe, no? Ngayon nagpo-40 something na tayo, no? Paano pa kaya in the future? Yes. And sabi kasi nila every year daw tumataas ang level ng init natin. Every year. Paano pa yung Generations future? next. Yes po. Baka palitan nila yung tawag nila sa Earth, no? Gawin nilang mini sun. Or Sun Junior. Kaya po, kung walang importanteng gagawin sa labas, Yeah, manatili na lang po tayo sa Sa ating bahay. bahay. Sumilong lagi. Oh. Hindi, Yes. it doesn't necessarily kailangan may aircon. Importante lang, stay out of the sun lang naman. Tapos, paypay, kailangan Yes. nagsisirculate yung hangin. Yun. Alamin din natin kung ano saan tayo. Kung medyo tingin natin, ito yung bagay na gagawin natin pag mas gaan ang ating pakiramdam, lalo na sa ngayong tag-init, gawin po natin. Pero dahil nga, syempre, lahat ng ginagawa po natin, paalala din ng yung electricity consumption. Yes. Kaya may mga rotating brownouts daw po. Pagdating pa naman sa per kilowatt hour, Olongapo City ang pinakamayaman sa buong mundo. Pinakamalaki sa... Nakikitawa kami kay DJ. Mahirap kami mag-comment dyan, DJ. Nakikitawa po kami kay DJ. True facts naman. Yeah. Okay. Tapos, in addition pa, yung pagdadala ng payong, lalo na yung mga tropa ko dyan, ha? Alam mo yung mga kalalakihan. DJ, nakita ko to sa iyong post. Sabi mo nga, pagtamad daw tayo magdala ng payong. Exactly. Mag-hoodie daw po tayo. Sabi ni DJ. Kailangan may pandong. Kasi iniiwasan natin yung direct contact with the sun. Lalo na yung ulo natin. Yun. Kadalasan kasi yun yung nagkakos ng heat stroke, di ba? Yes. Pag naka-indirect contact ka talaga sa init ng araw. Ayun. Yes, and of course, thank you, DJ. Sa gabay na din po sa ating pag-alis ng bahay, huwag po natin kalimutan na ikandado ang lahat ng pinto at ang bintana. Yun. At syempre, dalhin nyo yung susi. Yes, huwag po natin kalimutan yun. Mamaya kinandado nga, naiwan naman pala yung susi. Tiyakin din po natin na walang naiwan na nakasinding kandila, naka-plug na appliances, Yun. bukas na gas stove at gripo. Ayun, importanteng reminder din yan. Lalo na summer kasi magbabakasyon, di ba? Iiwan yung bahay. Yes Ayun. po. At mahalaga din, pag nasa bahay po tayo, kung hindi naman natin ginagamit yung isang electricity, ang ating appliance, bunutin po natin. Bunutin nyo, ayun. Kahit hindi po natin siya ginagamit, mas mahalaga po na hindi na lang po sila naka-plug. Wag laging presence of mind sa mga bagay na yan. Naalala ko one time papunta kami Iba, Zambales, bakasyon sa ate ko pupunta kami. May nakasakay kaming couple nag-uusap. Sabi nung babae, "Ay dear, naiwan ko yata nakasaksak yung plancha." Sagot ng lalaki, "Okay lang yun, naiwan ko yung gripo nakabukas." Nagpapatawa lang po ako pero I'm just trying to get the message across na dapat meron tayong presence of mind sa mga bagay na yan. Yeah. Para pumasok sa utak ng mga nakikinig. Yes. At itagubilin na sa ipinagkakatiwalang kapitbahay ang inyong bahay. Yes. Patingin-tingin naman, kapitbahay. Neighbor. Pasilip-silip naman. Kaso umalis din yung kapitbahay. Umuo pa no? Yes. Pero aalis din pala. Nagbakasyon din pala. Yun lang. Yung sabi, babalik ako ng Sabado, yun pala bumalik siya ng isang buwan pa. Ang masaklap pa kamo, pareho pala sila ng vacation destination. Nagkita doon. Binilin ko sa iyo
Kasi sabi sa Facebook, keep things in private. So, hindi ko sabi ka, pre-private. hindi niya sinabi. Maganda yan. Nakakakatawa lang po tayo mga ma'am and sir. And of course, iligpit ang anumang mahalagang bagay na nasa labas ng ating tahanan. So, wag po natin hayaan na tumambay ito sa labas. At lalo na po kung pagbalik po natin, hindi natin sigurado kung nandun pa. Yun nga. Okay. Ayun lamang po ang aming reminders para po sa ating ligtas summer vacation or the ligtas samvac ng PNP. Yan. Ingat po tayo ha. Grabe yung 41 degrees Celsius. Yan yung init na pag naglakad ka sa arawan, parang nananampal. Parang kang sinasampal ng init. Sobra. Okay. Would that be all? All of your reminders? Yes, our DJ. dear officers? Ayan, maraming salamat for dropping by once again. And syempre, the final part, hindi nawawala yung ating yung ating pagbati kung wala na kayo nakalimutan, ha? Yes, DJ. Thank you so much. Ang mga pagbati natin sa ating mga, alam ko nakikinig sila ngayon, kaya batiin nyo na. For sure, nag-aabang sila na batiin. Charot. Okay, Ayan, so ini-invite po namin kayong lahat to please do like and share our Facebook page of Sayo 3 SBAPS. Isa din naman po, please do like and share Subic Bay APS of Sayo 3. Words po ito. And isa din ang of Sayo 3 HQ. At sa muli po, kami po ang mga kapulisan mula sa Subic Bay Airport Police Station. Nagpapasalamat po kami sa pamunaan ng SBMA at sa 89.5 Subic Bay Radio Station. Our pleasure. Sa patuloy na pagtanggap po sa amin dito, DJ Tom, thank you. Our pleasure. Ayan. Siyempre, ang inyong dala ay laging importanteng paalala sa ating mga kababayan. Kaya it's definitely our pleasure here. Ayan. Maraming salamat, officers. Thank you for dropping by. And hanggang sa susunod. Okay? Sila po'y magbabalik. Maybe in a month or so or in a week or so, bahala kayo. Yes, DJ, message po kami. Gusto din po namin batiin yung mga bago namin kasamahan. Ang Police Master Sergeant Glenn Arcilia, ang aming team leader. Ang aming bagong kasama din si Police Corporal Kapinig. Yes. Okay. Yes po. Ayan sa aming, again, gusto din po namin pasalamatan ng aming Chief Police Major Clarence Mucha sa kanyang support. And sa lahat po ng aming mga kasamahan na nakikinig po ngayon, maraming salamat po sa inyong suporta. And of course, sa muli po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa amin, sa Subic Bay APS, isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Thank you so much po and have a nice day. All right. Thank you and good morning. Okay, we will, this will be a real quick commercial break, and we will be back with your requested songs. Once again, for those who want to request for songs, I'm going to repeat the numbers for you. 0910-6909-501. All right, we will be right back. While the Subic Bay Freeport remains one of the safest urban communities in the country today, we must still be proactive with safety measures to help curb the spread of COVID-19. Thoroughly wash your hands with soap and water for a minimum of 20 seconds. If soap is not available, use an alcohol-based hand sanitizer. Properly wear face mask at all times and avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your cough or sneeze with handkerchief or tissue paper. If you don't have handkerchief or tissue paper, cough into your elbow. Clean objects and surfaces that you often touch around your house or place of work. Always practice social distancing of at least 1 meter and stay home and suspend non-essential travel. Let us all help stop the spread of COVID-19. Let us be part of the solution. This is a friendly reminder from Subic Bay Metropolitan Authority and 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Let us make Subic Bay Freeport Zone COVID-free.